Kahapon po, meron tayong nakausap. Ito nga si Berna Restrivera mula po sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Siya po yung single mother na nagtatrabaho din po sa isang kantin. At naikwento niya nga po sa atin ang kanya pong buhay. Ano? At without judgment, of course, dahil lahat naman tayo ay talagang dumadaan sa pagsubok, ang ganda nung naging ugnayan nila ni Baby Boy dito. Kasi sino ba naman talaga ang di dumaan sa pagsubok? Ang mahalaga yung talagang babangon ka at matututo ka dun sa mga pinagdaanan mong problema. Sabi nga, we have our own indiscretions. Correct, oo. Okay, sige. So ito na. Natanggap na ba niya yung 2,000? Natanggap na po ang Galing dalawang... po yan kay Happy Daddy at kay Happy VG. Again, salamat. And today po, Happy Anonymous is just around the corner. Nagpadala na po ng video ng katunayan itong si Berna Restrivera. Nito pong mga napamili niyang gamit kasi kahapon ang tanong saan mo dadalhin yung makukuha mong pera dito. Siya po ay 8 months na buntis pero patuloy pa rin po sa pagtatrabaho kasi nga nag-iisa lang po siya sa buhay at nawala na po na parang bula ito pong lalaking nakabuntis sa kanya. Ang sabi niya kahapon sa panayam, ipambibili niya po ito ng gamit ng kanyang magiging anak. At eto na, nagpadala na po siya agad ng video kung ano-ano na yung mga gamit na napamili niya dito sa 2,000 piso na unang padala ng ating mga Happy Anonymous. Panoorin po at pakinggan niyo mga kapatid. Hello po. Maraming salamat po sa programa ni DJ Chacha at ni Sir Ted Pailon. Ito na po yung mga nabili kong gamit ng baby ko. Sobrang thank you po talaga. May mga gamit na po yung baby ko. Salamat po. God bless po sa inyo. Ito po yung diaper na natanggap ko. Thank you po. Yan na nga po mga kapatid. Meron na po mga onesies na tinatawag. Tapos eto rin po, bumili rin po siya ng pagkain niya. Siyempre, kailangan ng kakainin niya. Maga po. Ito po yung kasulukuyan na inuupahan ko pong kwarto. Ganito po yung itsura. Ayan po. Ito po yung higaan. So, wala din po kasing kisame. Yan po. Yan lang po yung malit na kwartong inuupahan ko po. Ito naman po yung sa ultrasound ko po. Nung July po, nagpa-ultrasound po ako. Tapos po, may request nga din po ng laboratory. Magpapalaboratory po ako. Yan po. Yan po. Ito po, pinapakita pa rin po niya ngayon yung kanyang maliit na inuupahang kwarto dyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija, kung saan walang pintura, no? Yung pong dingding, gawa naman sa bato, pero ayan, pinakita niya rin po sa atin. May tagas. Correct. At yung bubungan na walang kisame, bubong na agad. Maging yung mga resulta po ng ultrasound, hindi niya pa napapagawa yung mga laboratory test na hinihingi po ng kanyang OB. Kasi nga, kulang din talaga sa budget. So ngayon, nasa linya yata ulit, tama ba, Seth? Meron ba siyang picture? Ha? Ayun siya. May audio ito. I-replay natin. Sige, meron. Sige. From the top. From the top po tayo. Ayan. Magandang umaga po. Ako po pala si Bernal Restrivera. Ayun po, ito po. 8 buwan po ang buntis. Maraming salamat po. Talagang ipinakita niya ang kanyang baby bump. Okay, sige. So sabi ko nga sa kanya, tatawagan siya today. Pagkatapos niya magpadala po ng mga prueba sa kanyang kwentong buhay. Alright, balikan lang natin si Berna this morning habang tayo nakantabi rin kay Brad Jeff Eliscopides. Berna, good morning ulit. Good morning po. Hello po. Hello, good morning. Sige. So, Berna. Apo. Iyang inuupahan mo, magkano bayad mo dyan sa kwarto na yan? 2,800 po kasama na po yung kuryente tubig. 2,800 ka sa kada buwan. Okay, Opo. sige. Ikaw lang mag-isa dyan? Opo. As in, ikaw lang mag-isa, no? Opo. At dyan mo rin balak nga alagaan ang iyong sanggol, no? Opo. Okay, sige. So, ganito. Sorry babalikan ko lang itong sitwasyon mo, no, dito sa yung bang ama ng iyong dinadala ngayon, as in wala kayong naging relasyon, hindi siya ngayon sa iyo kumokontak, ganon?
Nanghihingi nga po ako ng tulong sa kanya. Pero hindi po kasi siya sumasagot yung parang binabaliwala niya po ako. Ganun po. Hindi niya po inaano yung mga sinasabi ko, humingi ako ng tulong. Oh, may number kanya kumbaga. Opo, sa chat po, sa Facebook. Oo. Pero telepono may number kanya? Hindi ko nga po alam kung blinak po siguro ako sa number eh. Oo. So, hindi siya sa'yo sumasagot? Hindi Okay. po. Mga ilang taon na itong lalaking ito? Hindi ko po mas bata po ata sa akin ng edad eh. 20 plus pa lang po. Oo. 23, ganun po. Opo. Oo. Taga saan ito? Taga dun po sa Bulacan. At ito bang lalaking ito binata o anong pakilala sa'yo? Ang alam ko po, binata po siya. Okay. Sorry. Itinatanggi niya ba ito? Itong nangyari sa'yo? Meron pong nasabi niya po yun nung isang beses. Pero nung nga po, nag-ano naman po siya sa akin. Tutulungan daw po niya ako kasi naawa po siya. Pero kahit nga po, hindi po siya tumutulong sa akin. Puro nag-chat lang po siya nung nakaraan. Sabi niya, tutulungan daw niya ako. Pero ngayon po, malapit na nga po. Wala po kahit ano. Oo. Ilang beses kayong lumabas? Yun nga po, 2 beses nga lang po kami nakapagkita. Pero yung chat-chat po namin, mga 1 buwan po siguro yun. Okay. Sige. So, ito na ang sitwasyon mo ngayon, Iha, ha? Oo. Opo. So, kumbaga, mag-isa ka lang, no, na haharap dito, pero nandiyan ka mo mga ate mo sa trabaho, di ba? Opo. Yung ba mga kapatid mo, nasabihan mo? Nasabihan ko din po. Yung mga po kapatid ko, yung isa po PWD, yung isa naman po, na i-check up niya nga daw po yung leeg niya at baka may thyroid daw po, sabi niya po. Naano rin niya po yung sarili nila kasi nga magpapatingin din po kaya hindi po ako makaagdain sa kanila. Oo. Yung bang dati mong kinasama, no, yung tatay nitong panganay mong anak, alam niya yung nangyari sa'yo? Opo, alam niya naman po. Oo. Sige. So, paano na ang magiging sitwasyon, 'di ba? Minsan nakukuha mo yung panganay mo, 'di ba? Opo. Yung bang sitwasyon na iyon pinag-usapan niyo ng maayos ng dati mong kinasama na itong panganay mo, itong bata sa kanila na lalaki? Inaano nga po sa akin na kung kaya ko naman daw po kasi na ako yung mag-alaga, ako yung magsuporta, ibinibigay po sa akin. Kaso nga po, sa nangyayari sa kanya, parang inaano nga po kung kuhain po. Kaya inaano muna po, dun muna po siya. Dun muna po siya mag-aaral. Muna po. Ano ang buhay noong dati mong kinasama, yung tatay ng panganay mo? Anong buhay nila? Ano ang kanilang estado sa buhay? Anong trabaho ng mga magulang niya at anong trabaho niya? Ano po tawag ko dito. Yung wala din po, talaga po wala din pong trabaho. Online lang din po. Minsan lang may kita, ganun po. Hindi po siya nakakapagtrabaho. Yung mga magulang niya, itong... ano po, may parang sari-sari store po yata sila dun eh. Sila po yung tumatao, parang ganun po. So, ibig sabihin, mahirap din itong magulang nitong... Opo. Okay. Sige. Ito lang sa atin, ha? So, Berna, no? Opo. Sabi ko nga na itong pangyayaring ito, wala namang sisihan kasi nga naandyan na iyan at kami nandito hindi para, 'di ba, para manisip pa ngayon kung hindi para tulungan ka makabangon, okay? Opo. Pero kahapon ba napakinggan mo si Pastor Jeff? Opo. Narinig mo yung sinabi niya kahapon? Opo. Oo. Naintindihan mo yung sinabi niya kahapon? Yung sinabi niya na na sa mundo may mga paruntunan, no, na dapat din natin ngang sundin. Actually, kanya-kanya naman tayo dito, no, ng paniniwala. Sabi nga merong ng mga nagsasabi na with all due respect to everyone, ha, sa mga nakikinig nanonood ngayon sa atin. May nagsasabi nga 'di ba, na you don't need a religion
to know what is good and what is right. No? It only takes common sense. Ibig sa wikang Pilipino, hindi mo naman talaga kakailanganin ng relihiyon para malaman mo kung ano ang tama at mali. Oo. May mga nagsasabi nun, ha? Ako po ay nagpapasintabi, no? Hindi ko sinasabing yun ang paniwalaan ninyo, pero may mga nagsasabi ng ganon, bahala po kayo na tangkilikin yung salitang yun sa inyo pong sarili ho namang paninindigan o paniniwala. So dito ho lang sa ating nga kahapon, dito sa binanggit sa atin ni Brad Jeff, no? Ang atin lang dito, una, dapat na tayo matuto, di ba? Oo. Kung nagkamali nung una, itong pangalawa, pagkakamali nga ito may tuturing pero hindi pagkakamali yung biyayaan ka ng sanggol. Di ba? Opo. Naintindihan mo yung Berna? Para lang akong tatay mong nangangaral sa iyo, ha? Oo. Oo, di ba? Kasi nga, ano na yan error na yan. Kasi nga sa bilis ng pangyayari, nadala ka siguro ng damdamin, alam mo na, yung mga buladas nitong kalalaking ito, nandyan na yan. Pero ngayon, itong error na ito, may tatama natin ito. Yan, di ba? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng lugod dito sa iyong iluluwal. No? Okay? Higit sa lahat, ang ating panalangin maging normal itong bata. Yun. Kaya dapat malusog ka. Dapat maayos para kasi pag hindi ganun ang mangyari, dagdag na naman na pasa ninyo, no? Pero ito nga atin. Sige, okay? Berna? Oo, sige. Pasensya ka na, baka hindi ka napapangaralan ng mga kapatid mo. Ito na lang si Tito Ted mo mangangaral sa iyo, Iha, ha? Okay. Pero naintindihan ko, Iha, itong pinagdadaanan mong ito. Kaya nga kami tumawag sa iyo ulit Hindi, no, para maging pasakit, kung hindi maging daan din para tayo bumangon at matulungan ka. Sige. So, ngayon, meron kang nabili ng mga paunang gamit sa baby mo. Opo. No? Ito'y pauna pa lang na pangangailangan. Sige. Oo. Bibigyan ka namin ng sapat na halaga ngayon para siguro sa iyong pagkain, vitamina, pagpa-check up mo, etc. Alright? Ang akin lang dito, unahin mo yung pangangailangan mo sa kalusugan mo. Opo. Berna? Opo. Hindi kami agad-agad magbibigay sa iyo ng malaking halaga. Oo, kasi nga gusto pa namin ikaw makilala ng lubos. Ang akin lamang dito ay paunang tulong ito sa iyo para sa pangangailangan mo sa kalusugan mo, pangangatawan mo, at doon sa iyong matiwasay at ligtas na panganganak. Opo. Okay, eto ngayon si Tita Chacha. Grabe naman po sa Tita Chacha. Ako inaamin ko naman si Tatay Ted. Di ba pwedeng ate lang ako? Hindi. Sure na yan? Sure. O sige. Okay. Ikaw, Berna. Ayun, ang tawag niya sa akin ay DJ Chacha. Ate Berna. Pwede mo ba Ay, sorry. Nawawala ako sa sarili ko. Pero makinig ka sa lahat ng sinabi ni Tito Ted, ha? O ito, Berna. Naway makatulong to sa'yo. At lalo na sa anak mo. Kasi nakita ko kanina, dun sa unang video na sinend mo sa amin, sinasabi mo, marami kang lab na kailangang gawin. So, mayroong mga Happy Anonymous tayo ang nagpadala ng tulong dito. Isa-isahin natin sila. Unahin na natin syempre si Happy 11, 2,500. Si Happy Popsy, 1,500. Si Happy Sender at si Happy Doc, tag 500 pesos. Meron ka na ditong 5,000 pesos. Dagdagan pa natin yan ng 2,000 piso para 7,000 pesos ang ipapadala namin sa iyo ngayong araw. Anong plano mo? Salamat po. Oo. Okay, ganito, Hindi pa tayo tapos, Berna, ha? 7,000. Okay. Opo. Okay, Berna. Opo. Okay, sige. So, ano ba ang balak mong unang gawin? Pagkatapos ng ating usapan na ito, perhaps, kailan ba ang due date mo? Meron ka na bang due date? Hindi po, kasi September po ata ng first week o second week, mga ganun po. So, malapit na. Okay. So, kailan ka, dapat na ba magpunta ka sa ngayon? Sa OB-GYN mo? Yung laboratory po nga po, yung 4 po, gagawin po. Kaso nga lang, hindi po ako makapunta sa hospital. Nga po, baka wala po yung mahal po yung pambayad. Okay, sige. Okay. So ngayon, meron ka na pambayad? Opo. Alright. Ito'y isasarado ko sa 10,000. Salamat po. Maraming salamat po.
10,000 para doon sa iyong mga dapat na test, no, na kakailanganin mo, magpa-check up ka ulit para masuri yung bata kung maayos ba. Opo. Uulitin ko ha, bili ka ng gatas, pagkain mo para malusog ka. Okay? Opo, salamat po. Gamitin mo yung halaga doon sa tanging pangangailangan mo at ikaw nang bahala magtira para sa reserba, kumbaga. At hindi pa tayo tapos kasi ako hihintayin namin, awa ng Panginoon, kung tayo may programa pa sa himpilang ito sa Setyembre. Wala ka reaction doon, siya? O naluluha ka na kaagad? Hindi kasi marami nagpapadala po ng mensahe dito Kaya na nga, gustong sige. magpadala rin ng tulong sa'yo. Sinasabi ko lang Berna. sa'yo. Pero hindi natin... September ang kanyang due date. Yun na nga. So kung meron pa tayong programa sa Setyembre, Bakit parang ayaw mo na? 20 years ang contract na pipirmahan ko. Ilan ang sa'yo? pinatatawa lang. Umiiyak ka Sige. na rin eh. Hindi ko maiwasan, baby. Kasi alam mo na. Makakonek dito Oo, sa kasi kanyang sitwasyon. ano tawag- Babae ka rin. Babae ako at syempre minsan din tayo nadapa sa buhay. Kaya Natapa ka na ba? Oo, hindi lang halata. Pagdapa ko kasi tiyan agad yung... Hindi mo kain tumama. Yun tiyan. Ha? Oo, may Tiyan- pansalo. Tiyan ba? Kaya Verna, sana matuto ka sige. na dito, Oo, ha? oo. Oo, pero ito, Sige, meron pa okay. mga gustong tumulong sa'yo. Dali nga lang. Isip Pero ka lang. Okay, hinay-hinay Sige, lang po. kaya nga, Uunahin natin muna itong 10,000 piso. Pero tama yung sinabi ni Manong Ted, hindi pa ulit ito yung huling Oo. ugnayan natin. Ganito, Berna, hihintayin namin hanggang awa ng Panginoon ay kayo makapanganak, okay? Opo, maraming salamat sige. po. Gusto naming makita ang sanggol mo at ito yung mailuwal ng maayos, maging ayos ang lahat at muli kami makikipag-ugnayan sa iyo. Ito ay panimula pa lamang ng aming tulong dahil ako naman nararamdaman ko, Berna, na ikay natuto na, no? Na ikay magiging mas matalino, di ba? At dito sa pagbangon mong ito, magiging mas malakas ka ngayon. Ha? Okay? Opo, salamat po. Oo. Babae ba itong anak mo? Opo, babae po. Wow. So ito ay maaring pangalan ng Zarina. Tama. Alam mo ba ang pangalan ni Chachay Zarina? Na ang Sige kahulugan po, ay... Sarina na lang po talaga papangalan ko. Oo, nakita mo naman, Chacha. Hindi ko sinasabing ano ha. Nagbibiro lang ako, Berna, baka sabihin mo, ininfluensyahan ka namin sa pagpapangalan dito sa ano ha. Oo, pagpapangalan dito sa anak Idol mo. ko din po kasi talaga si DJ Chacha. Nako, Chacha, Kita mo idol naman. na idol ka pala nito. Maliit na bagay yan. Huwag mong kunin ninang ito sa binyag. Dapat kunin niya ako, Ninang. Oo, pero wag na sa kasal. Sa binyag lang, ha? Okay, anyway, sige. Pinapatawa lang. Hindi, alam mo, Iha, pag-isip mo mabuti yung pangalan, ha? Yes. Opo. Importante yun. Habang buhay dadalhin yun ng bata. Oo. Pag-isipan mo munang mabuti kung ano yung papangalan mo dyan. Nagbibiro lang ako naman. Sige. Okay. So magpasalamat ka na, Berna, sa lahat ng nag-ambag-ambagan. Si Happy Anonymous, nag-ambag ng 3,000 dito, baby girl, para mabuo natin yung 7,000. May mga nagpaparamdam sa amin, pero dyan lang po kayo. Keep it flowing, keep it coming. Dahil hindi pa ito ang ating huling ugnayan kay Berna. Itong kanyang journey, itong biyahe niyang ito hanggang sa panganganak, hanggang sa pagluwal ho ng kanyang sanggol, awa ng Panginoon Diyos, maging ligtas po ang lahat. Muli ho tayo makikipag-ugnayan sa kanya. Okay, Berna? Sige, magpasalamat ka na sa lahat ng mga nagtutulong-tulong at nagtitiwala sa iyo at kaisa mo sa iyong pagbangon. Go ahead, Berna. Hello po sa lahat ng mga Happy Anonymous. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga sa panganganak ko yung perang binigay niyo po. Sobrang salamat po. Sobrang saya ko po ngayon kasi po talagang tapos po kasi hirap po kasi ng buhay. Mag-isa. Salamat po talaga. Berna? Hello po. Isang masikip, isang punong-puno ng emosyon, mahigpit na yakap ang aming nais ibahagi sa iyo this morning bilang suporta sa iyo at pakikiisa sa iyong pinagdadaanan. Okay?
Sige. Maraming salamat po. Okay, Berna, abangan namin na pati yung iyong pagpapa-check up, etc. At muli, kami tatawag dahil hindi pa tayo tapos. Okay? Opo, thank you po. Thank you po. God bless po. God bless you and guide you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.